Panginoon, maraming salamat po Lord sa mga ito. Ito yung patuloy namin pinupuri, Panginoon. Patuloy na sinasama, Panginoon. Nasasalamatan ng Lord sa lahat, Panginoon. Kaya salamat sa iyo bilang ng katapatan, Panginoon. Dahil ang pagmahal sa bawat isa namin, Lord. And God, dahil sa mga ito, Panginoon, patuloy ka namin mabigyan ng kanuguran, Panginoon. Pag-bless namin ng iyong puso, Panginoon. God, lahat ng gagawin namin, gusto namin awitan, Panginoon. Awitan dahil ito ang aming Diyos, Panginoon, na deserve nyo lahat ng kamulihan at pagsamba, Panginoon. God, bigyan na sa Lord kami gusto sa inyo ng iyong malang Espiritu, God. Lord, ikaw nga po, mauna sa amin, Lord, sa umaga mo ito. Sa aming talahin namin sa tayong pangalan ng aming Panginoon Jesus. Faithfulness.
Panginoon, maraming salamat po Lord sa inyong kagandahan po Lord, dahil sa inyong kagandahan po God, kami nandirito Panginoon, kami ligtas Panginoon, dahil na kami may pag-asa Panginoon, dahil meron kami buhay na walang hanggan, mas nakapiling ka Panginoon. Kaya salamat po Lord, salamat sa inyong pag-ibig Panginoon, sa inyong pagmamahal sa bawat sa amin Panginoon. Hindi namin deserve o Lord ang buhay na walang hanggan Panginoon, dahil kami mga makasalanan God. Pero pinagkaloob nyo yung nag-iisang anak Panginoon para iligtas kami Panginoon, pagkalooban kami ng biyaya Panginoon, pagkandaan mo Lord, galing sa buhay Panginoon, buhay na walang hanggan, na nakapiling ka, walang galang, sasambay ka, walang magsasabayin Panginoon, walang magpapurihin ang nag-iisang Diyos na buhay sa patatan natin. Maraming salamat po Panginoon sa lahat, sa mga sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Take some time po. Show some love. Say hi. Good morning to everyone. Good morning po. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good. Okay, magandang umaga po. Good morning, good morning. So, bago po tayo magsimula ngayong umagang ito, again, sa few announcement na meron tayo. The same announcement, we have a prayer meeting, men's, to be announced doon po sa group chat natin. Medyo meron po tayong konting pagbabago. I-announce na lang po doon sa group chat. O mamaya doon sa labas, usapan natin. And then, Wednesday night fellowship, meron po tayo, 7 p.m. And then we have a ladies prayer meeting. Wala po daw sila. So, cancel po daw yung ladies prayer meeting nila o ng mga kababaihan sa susunod na Sabado na lang po. And then we have Sunday service. So, yun lang po. And Pastor Anthony said hi to everyone. Let's start. So if you have your Bible, please turn to Philippians chapter 1, verse 12 to 18 po tayo ngayong umagang ito. So ang title po natin is Christ is Preached. Yun yung mahalaga. That's what matters most. Sabi sa title natin ngayong umagang ito. Yun yung mahalaga. Ay ipangaral si Kristo. So, let's pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito na binagkaloob niyo sa amin. Panginoon, yung kadakilaan mo, pagmamahal mo, yung praise mo sa amin. Panginoon, na walang sawa mong binibigay sa amin araw-araw. Panginoon, nawa ngayong umagang ito, ibuksan mo yung puso namin, Panginoon, na makinig sa iyong mga salita, Panginoon, na gawin namin to at isa pamuhay namin bilang mga anak mo, Panginoon. Thank you so much for the blessing, Panginoon, for the life that we have, Panginoon, right now. Panginoon, na nawa, mapuri, masamba kayo at madakila sa bawat buhay namin, Panginoon. Everyday, na hindi lang po ngayong umagang ito, but everyday, Lord, sa buhay namin. Thank you so much, Lord. We love you, we praise you. In Jesus' name. Amen. So, Christ is preached, di ba? That's what matters most. Yun yung ating title ngayong umagang ito. Yun yung mahalaga, na ipangaral, na ipangangaral ang salita ng Panginoon. Yung gospel ng ating Panginoon. Yun yung mahalaga. So, sa buhay na to, sa ating buhay ngayon, di ba? Ano ba yung pinaka mahirap na lagi mong tinatanong sa buhay mo? Ano yun? Ano yung mga katanungan minsan na napakahirap sagutin sa buhay natin? Nausipin nyo, ano yun? Merong isa na hindi ko alam kung natatanong nyo ba sa buhay nyo to. Di ba? Na ano yung nangyayari sa buhay ko ngayon? Di ba? Tinatanong nyo na ba sa buhay nyo yun? Na bakit nangyayari to sa buhay ko? Yun yung tanong. Minsan na mahirap sagutin. Di ba? Minsan, tinatanong mo sa sarili mo, bakit nangyayari to sa buhay ko? Di ba? Especially kapag alam mo na ikaw ay ginagawa mo yung best mo serving the Lord.
Tama na. Nag-church ka naman, naglilingkod ka naman sa Panginoon, nagbabasa ka naman ng Bible, nagdarasal ka naman, di ba? Namumuhay ka naman para sa Panginoon. Yet, yung mga problema dumarating pa rin sa buhay. Mga kahirapan, kasakitan, di ba? Minsan, yung relationship, nagkakagulo, finances o financial, nagko-collapse, yung mga health natin, nagkakasakit tayo, di ba? Mga opportunity sa buhay natin, nagsasara, di ba? And it leaves us confused. Na nagtatanong tayo, bakit? Di ba? Sa lahat ng nangyayari na yon, sa ginagawa natin na naglilingkod tayo sa Panginoon, ginagawa natin lahat, di ba? Yung best natin, nagsiserve tayo, but again, trouble still comes sa buhay natin. Yung mga bagay na yon, and leaves us confused, na nagtataka, nadi-discourage minsan. Tama? Na laging, yung tanong na yon, yung question na yon, na bakit nangyayari to sa akin? Even pina-question natin, ano ba yung purpose natin sa buhay na to? Kapag marami na yung pain, na nahihirapan tayo sa buhay na to. Tingnan natin si Apostle Paul, di ba? Si Pablo, na siguro pwede niyang tanungin sa kanyang sarili na bakit ito nangyayari sa buhay ko? After all, na siya ay pinili ng Panginoon. Siya siyang instrumento na dalhin niya yung gospel. Ipangaral niya yung mabuting balita sa mga hentil. Di ba? Nagtayo siya ng churches. Nag-perform siya ng mga miracles. Sumulat siya ng mga scripture. Di ba? But dito, sa pag-aaralan natin ngayong umagang ito, in Philippians chapter 1, verse 12 to 18, hindi siya nakatayo sa isang stage. Or hindi siya nangangaral sa mga maraming tao. But nandito siya ngayon sa isang kulungan. A Roman prison. Naka-chain. Diba? Mag-isa at falsely accused. So, pero kahit na nandun siya sa kulungan, mag-isa and falsely accused, yet instead na mag-complain siya, isinulat niya yung pinaka-joyful letters in the New Testament. Bakit? Dahil naiintindihan ni Pablo yung katotohanan. Oo, yung minsan, yung kasakitan sa buhay natin, yung mga pain na iniinda ni Paul at tayo, yes, sometimes po, maybe personal sa atin, di ba? But, alam ni Pablo, yung purpose ng mga yon is eternal. Yung mga setback natin, imbis na, di ba, minsan, imbis na pasulong tayo, isip natin, pabalik ata yung buhay ko, di ba? Tandaan natin, yung mga setback na yun na hindi paghinto sa buhay natin, yun yung mga stage para ipangaral natin yung salita ng Panginoon. So Paul dito, ngayong umagang ito, tuturuan niya tayo something revolutionary. Diba? Something new sa atin. Na even doon sa kanyang sa kanyang pagkakulong, even in his chains, pinangaral niya ang salita ng Panginoon. And that's what matters most para kay Pablo. So basahin natin in verse 12. Anong sinabi niya? Sabi niya, mga kapatid, ibig kong maunawaan ninyo ngayon na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nagbunga ng paglaganap ng Ebanghelyo. Now, I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. Sabi ni Pablo, di ba? In Philippians chapter 1, verse 12. So dito, hindi nakikita ni Pablo yung kulungan niya bilang isang punishment. Di ba? Kung babasahin natin ito, hindi niya nakikita na, nandito ako, pinaparusahan ako. Hindi ba? Hindi niya. Nakita niya yung kanyang kulungan bilang isang opportunity, a platform, di ba? Na para mag-advance at
may pangaral niya yung salita ng Panginoon. Ano ba yung meaning ng advance dito? In Greek, ibig sabihin is prokyope. Hindi ko alam kung nabigkas ko na ba ng tama in Greek, but yun yung ibig sabihin niya. Prokope, pie o pie. Kasi parang may niya doon sa. But ibig sabihin ng advance in Greek is isang military term na nagdi-describe na ang mga sundalo ay naglilinis sa isang gubat at gumagawa ng daan para doon sa mga malalaking army para makapag-advance yung mga militar. Di ba? So, Paul, sinasabi niya dito, yung kanyang pagkakulong o yung kanyang pagka-chain, hindi yun nagpatigil sa kanyang misyon. Yung kanyang pagkakulong ay sinasabi ni Pablo dito, yun yung nag-clear ng path para may pangaral ko ang salita ng Panginoon. Nagbigay sa kanya ng opportunity para ipangaral niya yung salita ng Panginoon dun sa mga Roman guard. So, kung titignan natin, siguro kung ako yung nasa prison, katulad ni Pablo, at ako yung susulat ng Philippians, o sabihin yung ikayo na, nasa kalagayan kayo ni Pablo. Sa palagay nyo, sasabihin nyo na nagagalak kayo, natutuwa kayo, nasa prison kayo. Hindi, di ba? Kung ako, honestly, di ba? Honestly, kung ako yun, parang mas susulat ko parang complete letter. Di ba? Nasasabihin ko, Dear Lord, ginawa ko naman lahat. Naglingkod ako, nag-aral ako. Bakit ako nandito kasama ng mga daga at ipis? Di ba? Ganun yung isusulat ko. Maybe, siguro kayo din. Di ba? Na ganun yung isusulat nyo. Pero, si Pablo dito, yung mindset niya, china-challenge tayong lahat. Di ba? Na nakikita niya yung kanyang kulungan as part of God's plan. Na sinasabi niya at pinapakita sa atin ngayong umagang ito, yung kanyang pagkakulong ay parte ng plano ng Diyos sa buhay ni Pablo. Hindi niya sinasabi dito na napaka-convenient na nasa kulungan ako. Hindi. It wasn't convenient. Uncomfortable. Hindi siya komportable doon. Siyempre, sino ba naman magiging komportable sa isang dungeon? Di ba? O kulungan sa atin ngayong panahon na to. Lalo na kung nakulong ka dito sa Pilipinas. Para kang sardinas. Di ba? So, but sinasabi ni Pablo sa ating umagang ito na napaka-effective nito. Sabi niya, bakit? Dahil may pangangaral ko ng salita ng Panginoon. So, the gospel dito ay hindi nahinto. Ang pagpapangaral ng salita ng Panginoon ni Pablo ay hindi nahinto dahil nakulong siya. Dahil nagsasuffer siya. But dahil nakulong siya, mas na-excite si Pablo sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Yung kanyang pagkakulong, ginawa niya itong pulpito. Diba? Yung kanyang kulungan, ginawa niya itong sanctuary na parang ganito. Diba? At yung kanyang mga kahirapan at kasakitan na kanyang nadarama ay ginawa niyang platform para ipangaral ang salita ng Panginoon. Saan? Kanino? Doon sa mga hindi nananampalataya, sa mga Roman guard na nagbabantay sa kanya. So, ano yung application sa atin? Ano yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon ngayong umagang ito? Diba? Sa atin, ngayong araw na to. We need to stop measuring yung ating effectiveness by our comfort. Minsan kasi, sinasabi natin, magiging effective ako kapag komportable ako. Diba? Ganun yung laging sinasabi natin. Kapag komportable lang ako, doon lang ako magiging effective. But tignan nyo si Pablo. Komportable ba siya? Hindi, di ba? But, he is effective. Kahit hindi siya komportable. So, sinasabi sa atin ngayon na tigilan natin i-measure yung sarili natin doon sa yung effectiveness natin by our comfort. Sometimes, tayo, yung mga moments na pwede natin i-share yung testimony natin will come out. Hindi kapag tayo ay malakas. Diba? But, kapag tayo ay nag-struggle,
doon natin na ipapangaral ang salita. Doon natin nasasabi na ang Panginoon ay kasama ko. Diba? Doon natin nasasabi na ang pagmamahal ng Panginoon ay tunay na dakila when we are struggling. Tama po ba? Diba? Not when we are strong, but when we are struggling sa buhay na ito. Maybe, kapag meron tayong sakit, di ba? Nakita natin yung, minsan, maybe nasa hospital tayo, meron tayong katabi, nag-i-struggle, pero nag-i-struggle ka rin doon sa sakit mo. Di ba? Nakita mo siya, nag-i-struggle. Sasabihin mo, can I pray for you? Di ba? Or maybe, sa workplace, di ba? Napuprostrate din yung co-workmate mo. But instead na mag-frustration kayo, mainis kayo sa bawat isa, maybe you can share your faith to him na, calm down. Can I pray for you? Diba? Or maybe financial crisis. Maybe yung financial mo ngayon, nagko-collapse. Diba? Or meron kang isang kaibigan na ganoon din yung nararanasan niya. Then you encourage him. Have faith in the Lord. Yung mga bagay na yon, maybe that God placing you over there, dun sa mga lugar na yon, God is positioning you to speak someone about Christ. Kapag nagdaraan ka sa mga bagay na yon, maybe God, nilalagay ka dun. Diba? Para ipangaral mo, o i-share mo, o i-share natin yung salita ng Panginoon. Katulad ni Paul. Si Pablo, nilagay siya ng Panginoon doon. Bakit? Para maipangaral niya yung salita doon sa mga hindi na nananampalataya. Diba? Na ginamit niya yung opportunity na yon when he is there all alone, weak, and no one else with him. Kinuha niya yun at pinangaral niya ang salita ng Panginoon. Diba? Not in his comfort. Yes, it's inconvenient, but it's effective, sabi ni Paul, that I can preach the gospel sa mga Roman guards na to. And it's the same thing sa atin. Tandaan natin, mga tao, they are watching us kung paano tayo mag-respond doon sa mga trials na meron tayo sa buhay na to. Yung mga pinagdaraanan natin sa buhay na to, people are watching us. Paano ba siya magre-respond sa pinagdaraanan niya sa buhay na to? Sa mga problema niya. Maybe, some people ignore yung mga sinishare natin sa kanilang mga verses. Di ba? Some people ignore that. But, hindi nila mai-ignore yung suffering na nangyayari sa buhay natin kapag sinurrender natin ito sa Diyos. Di ba? Natitignan nila, bakit si Kuya Nick, na kahit ang dami niyang problema, nakukuha niya pa rin maglingkod sa Panginoon. Nandun pa rin yung joy niya. Di ba? Nandun pa rin yung kagalakan niya. Di ba? So, you see, people are watching us how we respond to the trials. Sa mga trials na meron tayo. But, sabi nga ni Paul in 2 Corinthians 4:17, that itong mga trials na to are for meantime. Diba? Sabi niya, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Sabi ni Pablo. Yes, may mga trials na dumarating sa buhay natin. But sabi nga ni Paul, they are just momentarily trouble. Diba? Are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Sabi ni Paul. So, God, hindi niya sinasayang yung mga kasakitan natin, yung pain natin. He never wastes them. Kung nagdaraan ka man sa mga difficult situation ngayon, sa panahon na to, sa buhay mo ngayon, tandaan mo, God is not just doing something in you. He's doing something through you. Yun yung tandaan mo, tandaan natin sa buhay na to. And then, he continued in verse 13. Sabi niya, dahil dito, naging maliwanag sa lahat ng mga bantay sa palasyo
at sa lahat ng iba pang tao na ako'y nakatanikala dahil kay Kristo. Dahil sa aking pagkatanikala, ang napakarami sa mga kapatid sa Panginoon ay lalong nagtiwala sa Panginoon. Sila'y lalong naging malakas ang loob sa pangangaral ng salita ng walang takot. Sabi niya, as a result, he has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I'm in chains for Christ. And because of my chains, most of the brother and sister had come confident in the Lord, and dare all the more to proclaim the gospel without fear. Sabi dito ni Paul, di ba? So, yung katapangan ni Pablo dito sa kung saan siya nakakulong, ito yung nagbigay kalakasan, courage sa mga kanino? Church ng Philippians, sa mga taga-Pilipay, di ba? Yung kanyang pagkakulong, hindi ito nagpatahimik sa church ng Pilipay. Instead, yun, yung nagsindi ng apoy para ipangaral nila ang salita ng Panginoon. Yung hindi niya magawa in person ni Pablo, in-example niya doon sa loob ng kulungan para sa mga Pilipay, di ba? Alam niyo ba yung takot ay contagious, ibig sabihin nakakahawa, di ba? Example na lamang. Merong kumare na si Kuya Nick nasa likod ko. Tapos may dumaan na daga o ahas. Siyempre matatakot ako. Hindi man niya nakita, pero matatakot din siya, for sure. Dahil nahawa siya dun sa takot ko. Kaya fear is contagious, di ba? Pero kahit na ang takot ay nakakahawa, but so is courage, yung katapangan. Example din naman, kapag ako, nakita ko yung ahas, pero hindi ako natakot, ahas, pero papaluin ko. Ganun din si Kuya Nick. Gaya-gaya lang si Kuya Nick. But the courage o yung katapangan ay nakakahawa din. Di ba? So kung yung fear ay nakakahawa, so is courage o yung katapangan. So yung pananampalataya ni Paul na under pressure ay nagbigay ng kalakasan. Kanino? Sa mga Kristiyano sa Pilipay para sila'y tumayo sa kanilang sariling mga paa at mangaral, mag-share ng gospel ng may katapangan. Na sinasabi ni Paul dito in verse 13, 14, and 15. Di ba? Or 14. Tandaan natin, or minsan pala iniisip natin yung mga kahirapan na dumarating sa buhay natin o yung mga nararanasan nating mga suffering at yung mga trials na yon, yung mga suffering na yon, nilalabanan natin. Nagpapatuloy tayo kahit mahirap, di ba? Minsan iniisip natin, ako lang naman yung nakakakita at naaapektuhan ng ginagawa ko, di ba? Na nagpapatuloy ka kahit mahirap yung buhay, nagpapatuloy ka kahit marami kang problema sa buhay, na sinasabi mo, ako lang naman yung naaapektuhan dito, wala nang iba. Huwag kang pasigurado. May actually, yung ginagawa mo yun, nakikita ng ibang tao. Maybe, someone else is watching you na kahit ang dami mong problema dito sa buhay na ito ay nagpapatuloy ka. Na nakikita niya, like I said kanina, na tignan mo siya. Ang dami niyang problema pero nakuha niya pang ngumiti, nakuha niya pang tumulong, di ba? Na yung tahimik mong pananampalataya during kapag meron kang sakit, di ba? Na lumalaban ka kahit alam mo na yung sakit mo ay malala. Or wala kang trabaho, napakapag you're patient dahil wala kang trabaho, na tumitingin ka pero hindi ka makakita. O minsan, yung kagalakan mo kahit nasasaktan yung puso mo. Yung mga bagay na yon, hindi mo alam na meron palang isang tao na nakatingin sa'yo. Natignan mo siya, di ba?
ang tatag ng kanyang pananampalataya kahit ang dami na niyang pinagdaan ng problema sa buhay niya. Hindi mo alam that someone else, yun yung breakthrough niya para tanggapin ang Panginoon sa buhay niya. Di ba? Na hindi mo alam na, oo, iniisip natin minsan na ako lang naman yung naapektuhan sa mga ginagawa ko, sa mga pagpapatuloy ko dito sa mga trials na to. Di ba? No, hindi mo alam. Merong tao na tumitingin sa'yo, tumitingin sa atin how we respond dun sa mga trials na meron tayo sa buhay na to. And hindi mo alam na ikaw yung minsan pinagkukuhanan niya ng lakas. O minsan hindi mo alam na ikaw pala yung daan para tanggapin niya at makilala niya yung Panginoon. Natatanungin niya, paano mo nagagawa yung mga bagay na yan? Di ba? Magkakaroon siya ng courage to believe sa ating Panginoon. O sa mga magulang naman, di ba? Yung ating mga anak ay natututunan nila kung paano humarap sa buhay na to, di ba? Hindi lang dahil sinasabi natin sa kanila, di ba? But from how we as a parents walk through hard season sa buhay na to. Kung paano nila nakikita tayo na even na mahirap yung buhay, nakikita na tayo ng mga anak natin na nagsusumikap, nandun pa rin yung pananampalataya, naglilingkod sa Diyos kahit na nahihirapan at maraming problema. Di ba? Or church leaders, pastor, di ba? Yung consistency natin na kahit ang daming bagyo o problema o kahirapan sa buhay natin, nagpapatuloy tayong nangangaral ng salita, naglilingkod sa Panginoon, at yun yung nagpapatibay sa church. Di ba? Again, you don't know that you are someone reason to believe again. Hindi mo alam na ikaw yung rason na yung isang tao ay maniwala sa ating Panginoon. Hindi natin masasabi, but just continue to have faith and continue to persevere even sa kahirapan ng buhay. Even is uncomfortable, katulad ni Pablo, di ba? Sabi nga in Hebrews chapter 12 verse 1, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles us, and let us run with perseverance the race marked out for us. Diba? So, Hebrews 12:1 sinasabi that may mga tao, diba, na nakasurround sa atin. Pastors, Abrahams, yung mga nauna pang mga Christian sa atin, diba? We are surrounded, sabi niya, by such a great cloud of witnesses. Diba? Tingnan natin sila. May inspire tayo sa kanila, kagaya ni Pablo. So, keep standing. Manatili tayong nakatayo. Manatili tayong nagtitiwala at naniniwala. Someone is finding yung kanilang katapangan by watching you stay faithful to the Lord. Diba? Yun yung tandaan natin. Yun yung lagay natin sa puso at isipan natin na someone is finding yung kanilang katapangan, yung courage nila by watching you bilang mga Kristiyano na nagiging tapat, faithful sa ating Panginoon. And in verse 15 to 16 and 17, sabi niya, totoo ngang may ilang nangangaral patungkol kay Kristo, dahil sa inggit at dahil sa paglalaban-laban. Ngunit ang iba naman ay sa kabutiang o sa mabuting kalooban. Ang ilan ay naghahayag patungkol kay Kristo dahil sa makasariling hangarin. Hindi sa katapatan ng kalooban na naakalang ito ay makakadagdag ng paghihirap sa aking pagkatanikala. Ngunit ang iba ay gumagawa ng dahil sa pag-ibig, sa kanilang nalalaman na ako'y itinalaga at sa pagtatanggol sa Ebanghelyo. Sabi niya in NIV version, it is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. The latter do so out of love, knowing that I am put here
for the defense of the gospel. The former preached Christ out of selfish ambition, not sincerely, supposing that they can stir up trouble for me while I am in chains. Sabi ni Pablo. So, hindi lahat po ng nangangaral ng salita ng Panginoon o nangangaral kay Kristo ay ginagawa nila para sa tamang rason. Diba? Alam lahat natin yun. Ang iba ginagawa nila ito para mag-compete kay Pablo. O even ngayon sa panahon natin. Ang iba naman dahil naiinggit sila. Or ang iba naman dahil gusto nila ng atensyon. But Paul, dito hindi siya nagsayang ng kanyang kalakasan o hindi siya naging bitter or hindi siya nagkumpara. Diba? Ano yung response niya dito? Nakakamangha yung response ni Pablo dito. Sabi niya, at least Christ is being preached. Sabi niya, diba? Namamangha ako kay Pablo as I study itong verse na to, na napaka-ganda ng kaisipan ni Pablo or how yung wisdom niya, I can't comprehend yung karunungan ni Pablo dito na sinasabi niya that even mga tao na try na naiingit sa kanya, gusto siyang pababain, gusto siyang sinisirahan siya, but sabi niya dito yung response niya ay napakagaling na at least Christ is being preached. Sabi niya dito, di ba? God is so powerful. Napaka lakas ng Panginoon. Napaka dakila ng Diyos na kaya niya na kahit yung mga maling motibo, kaya niyang i-deliver na tamang mensahe. Diba? Yung mga, minsan, yung motibo ng preacher, hindi tama, diba? Pero yung ipinapangaral niya about Jesus Christ, diba, ay tama. So, sabi nga, God is powerful that He can even use the wrong motives to deliver the right message. So, in church life, dito, sa atin, bilang isang church, or sa ibang church, diba, dali lang po na ma-distract ng mga motibo ng ibang tao. Diba? Nadidistract tayo dahil dun sa mga ibang motibo ng mga tao. Minsan kasi, they compare ministries. Bakit yung ministry ganun doon? Bakit yung ministry doon ganun? Bakit yung sa ating ministry hindi? Diba? So yun yung motibo. Sometimes, the church is distracting. O nadidistract yung church because they compare. Bakit ganun to? Dapat ganun yun. Dapat yung church natin ganun din. Diba? Then, they criticize yung preacher. Bakit ganun si Pastor Arnold? Bakit ganun si, diba? And then, or, kine-question nila, bakit siya naging pastor? Bakit siya naging ganito? Diba? Bakit siya yung nangangaral? Bakit siya nilagay doon? There's a lot of questions. But Paul, pinapakita niya sa atin dito yung better way. Ano yung better way? Ano yung mas magandang paraan? Diba? Celebrate the message, hindi yung messenger. Ano ba yung pinapangaral ng pastor? Ano ba yung pinapangaral ng leader? Siya ba ay nangangaral about the Word of God, about Jesus? Pinapangaral niya ba that Jesus died and rose again? Pinapangaral niya ba na ang ating Panginoon ay Diyos at siya yung tagapagligtas? That He died for us? Kapag pinapangaral niya yun, then celebrate. Diba? Magalak tayo. Sabi niya, again, celebrate the message. Hindi yung messenger, hindi yung pastor, but yung mensahe na sinasabi. If He preached the gospel, He preached that Jesus died and rose again, that He is God, that He is our Savior, then celebrate. Because He's preaching the good news. Yung totoo. Diba? Huwag nating hayaan yung pride ng iba ay maging bitter tayo. Dapat tayo ay maglingkod sa Diyos. Magpuri sa Diyos dahil Christ still being heard at ipinapangaral. Focus less kung sino yung nangangaral and more on what is being done. Huwag kayong mag-focus.
sabihin ko na, huwag kayong mag-focus sa akin. Mag-focus kayo kung ano yung sinasabi sa iyo ng Panginoon. Di ba? Sabihin nyo sa akin, if I'm not preaching Christ, it's okay. Di ba? But I am preaching Christ to you. I am preaching the Word of God to you. Huwag kayong mag-focus sa akin. Sometimes I mess up. Di ba? I say something na hindi nyo magugustuhan minsan. Di ba? But, pinangangaral ko ba ang salita ng Panginoon? Si Jesus ba? Yung pinapangaral ko sa inyo? Yes. Di ba? Then rejoice. Magalak kayo because I'm preaching Jesus Christ to you. And not, hindi po sino-sino. Di ba? Again, doon po, huwag tayong mag-focus. Focus less on who's preaching it, who's doing it, and more on what is being done. If Jesus is being lifted up, magalak tayo. Rejoice. Sabi niya in 1 Corinthians chapter 1, verse 27 to 29, but God chooses the foolish things, or chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world and despised things, and the things that are not, to nullify the things that are, so that no one may boast before Him. Sabi dito. So, if God can use yung mga flawed na tao, katulad ko, di ba? He can use you too. Gagamitin, pwede ka rin gamitin ng Panginoon. Kung ginamit niya ako, pwede ka rin niyang gamitin. In any different way. Diba? Hindi naman sinasabing gagamitin ka ng Panginoon, magtuturo ka dito. No. There's a lot of different things God can use us. Diba? Na pwede ka niyang gamitin sa trabaho mo. Pwede, katulad ni Pablo, ginamit siya ng Panginoon, hindi lang sa papangaral ng maraming tao, even doon sa kanyang prison, God uses him. Maybe sa iyong kahirapan, sa iyong nararanasan na pain ngayon, God can use you. Diba? Pwede kang gamitin ng Panginoon even ngayon sa mga pinagdaraanan. Yung ating nakaraan doesn't disqualify us. Yun ay isang pruweba that God's grace ay totoo. Yun yung tandaan natin. Our past doesn't disqualify us. But yun yung nagpapatunay that God's grace is real. Tama? And he continued in 18 as we end here. Sabi niya, ano nga ang kahalagahan nito? Mahalaga ay naipangaral si Kristo. Sa anumang paraan, maging sa pagkukunwari o sa katotohanan. Dahil dito ako'y nagagalak at patuloy na magagalak. Babasahin ko ulit, di ba? In verse 18, tignan mo yung response ni Paul dito, yung sulat niya na, ano nga ang kahalagahan nito? Ang mahalaga ay naipangangaral si Kristo sa anumang paraan. Maging sa pagkukunwari o sa katotohanan. Sabi niya, dahil dito ako ay nagagalak, patuloy na magagalak. In NIV said, what does it matter? The important thing is that Christ is preached, and because of this, they rejoice. Sabi ni Paul. So, what does it matter? Sabi ni Paul. Ano nga ang kahalagahan nito? So, that's not indifferent, pero it's perspective. Sinasabi niya, it's not about me. As long na naipangangaral ang ating Panginoong Jesus, as long as He is being lifted up, I have joy, even in chain. Sabi ni Pablo, ako ay nagagalak kapag naipapangaral ang ating Panginoong Jesus, even ako ay nandito sa kulungan. Sabi niya, yung kanyang kagalakan, yung kagalakan ni Pablo, hindi based sa kanyang personal comfort o dun sa kanyang recognition bilang isang apostol or sa kanyang vindication.
Yung kanyang kagalakan is rooted in Christ being made known sa mga tao. Tanungin natin yung bawat mga sarili natin. Ano ba yung nagdadala sa atin ng kagalakan? Ano ba? Ano nga ba ang nagdadala sa atin ng kagalakan? Success ba to sa buhay? Na maging successful ako, yun yung magdadala sa akin ng kagalakan sa buhay. Recognition na nare-recognize ka dahil ginagawa mo yung mga bagay na to, naglilingkod ka sa Panginoon. Or seeing people come to Christ. So what brings us joy? Yun yung tanungin natin. Ang totoong maturity is when we can celebrate yung gospel ng ating Panginoon. Every soul na naliligtas, may nagagalak tayo. Even kahit hindi tayo yung nasa spotlight, kahit hindi tayo yung may nangaral ng salita dun sa tao na yon, pero nakita natin siyang nailigtas, tinanggap ang Panginoong Hesus sa buhay niya, dapat nandun yung joy, dapat tayo ay nagagalak. Iisang katawan tayo. At meron tayong iisang mission. At iisang hari. And that's Jesus Christ. And we want, ano yung mission natin? To save as many as we can. To bring them to Jesus Christ. To know, para makilala nila that Jesus is God, that Jesus died and rose again. Rejoice, magalak tayo in every baptism. Every testimony na mga naririnig natin, magalak tayo. Every soul that's saved, magalak tayo. Magalak tayo sa lahat ng bagay. Sabi niya in Luke chapter 15 verse 10, in the same way I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Sabi dito ng ating Panginoon. So, ang mundong ito, maybe hindi tayo papalakpakan sa lahat ng mga ginagawa natin. Katulad ni Pablo, hindi naman siya pinapalakpakan sa lahat ng kanyang mga ginagawa. It's the same thing sa atin. The world may not applaud us. Like, palakpakan tayo sa lahat ng mga gagawin natin sa buhay na to. Yung mga sacrifice natin na ginagawa, maybe hindi napapansin. Diba? Yung mga paglilingkod natin sa Panginoon, yung pagbibigay natin ng oras sa Panginoon, yung pagsiserve natin sa ministry, yung pagpunta natin sa Sunday, sa Wednesday night, hindi nakikita. But if Christ is preached, heaven is rejoicing. And we should also. So si Paul dito, ngayong umagang ito, in chapter 1 verse 12 to 18, redefine yung success. Ni-redefine niya yung success dito. Faithfulness and joy. Tinuro niya sa atin ngayong umagang ito that yung ating mga kahirapan, kasakitan, our pain, gawin natin yung platform to share the gospel. Yung ating katapangan, pagpe-persevere in the midst of trials sa buhay natin, inspires others na mag-share ng salita ng Panginoon. To speak up, to stand up. God can use flawed people, katulad ko at katulad nyo, para gumawa ng mga dakilang bagay, great things dito sa mundong ito. The ultimate goal sa ating lahat is not our comfort, but Christ being preached, na may pangaral ng salita ng Panginoon. Mamuhay tayo sa buhay na to ngayon, na nagsasabi, Lord, gamitin mo ako. Gamitin mo yung, maybe yung success ko, or yung suffering ko ngayon, o yung gain ko ngayon, o yung loss ko ngayon. As long as you glorify.
So, maybe, ngayon, sa panahon na to, nandun ka sa season na hindi mo maintindihan yung mga bagay-bagay. Bakit ka nandyan sa posisyon na yan? Bakit ang dami mong problema? Bakit ang dami mong kahirapan, kasakitan na nararamdaman ngayon? But, tandaan mo, God is at work. Katulad niya, ginawa niya kay Pablo. Yung mga trial sa buhay natin ngayon, hindi ito yung dead end. Ito yung, it's a tool. Ito isang gamit para ipangaral natin yung salita ng Panginoon. Na tayo ay magpatuloy at maging matatag sa ating pananampalataya. Yung pananampalataya mo at pananampalataya natin ay mahalaga. Yung boses mo, boses natin, mahalaga. At yung mga testimony mo ay mahalaga. And you can preach Christ doon sa mga testimony mo yun. Sa mga testimony natin sa buhay na to. Kapag dumaraan tayo sa mga mahihirap na sitwasyon sa buhay natin, mga trials, mga persecution o anuman yung pinagdaraanan natin sa buhay natin ngayon, huwag nating sabihin, Lord, bakit ako? Diba? Minsan sinasabi natin yun na kapag ang hirap-hirap ng mga pagsubok sa buhay, sasabihin natin, Lord, bakit ako? Huwag nating sabihin yun. Sabihin natin sa ating Panginoon, Lord, how can you use this trials na meron ako? Lord, how can you use this pain na meron ako ngayon? Yun yung sabihin natin. Katulad ng ginawa ni Pablo dito. Yung kanyang pagkakulong, ginamit niya as a platform, as a tool to preach Christ. It's the same thing sa atin ngayong umaga. Use those pain, use those trials, yung gamitin mo lahat. Yung mga meron ka ngayon as a platform na maging matatag ka sa pananampalataya at maipangaral natin yung salita ng Panginoon kung gaano o paano kumilos ang Diyos sa buhay mo ngayon. Maybe yung sitwasyon mo ngayon hindi mo maintindihan. Sabi nga, sometimes it's ridiculous. Sabi niya, na hindi mo maintindihan what's going on sa buhay mo ngayon. Tandaan mo, minsan ginamit ng Diyos yung isang donkey o talking donkey. Di ba? Alam niyo yan? Na ginamit ng Diyos ang isang nagsasalitang donkey. So, He can definitely use you. Kung ang Diyos ginamit niya yung nagsasalitang donkey, then He can use you also. Kung ginamit niya ako, He can use you also. Diba? So, whether yung buhay mo ngayon ay nasa stage, nakakaangat ka, or yung buhay mo ngayon ay puno ng bagyo, problema. Let your life o yung buhay natin ngayon sabihin ito. Christ is preached. And that's what matters most. Sabihin natin na, marami akong problema. Marami akong mga kinakaharap ngayon. Nandun ako sa tuktok ngayon. Successful ako ngayon. But, ang mahalaga ay naipapangaral ng salita. At yun ang mahalaga. So, this morning, it doesn't matter. Don't focus dun sa mga nagtuturo. Focus on what He is teaching. Preach Christ. Yun yung mahalaga. Ipangaral natin yung salita ng Panginoon. Yun yung mahalaga. Kahit ano yung pinagdaraanan natin. I-share nyo yung testimony nyo. Your testimony is important. And He can preach Christ to someone else. So again, ipangaral natin ang salita. The gospel of Jesus Christ. Let's pray. Lord, salamat po, Panginoon, for this wonderful morning you've given us. Lord, bigyan mo po kami
ng kalakasan, Panginoon. And Lord, even the storms in our life, we can still preach you, Panginoon. We can have courage, Panginoon, na tumayo at ipangaral yung salita mo. I-share, Lord, yung mga blessing, yung mga pagbibigay mo ng kalakasan sa amin through trials sa buhay namin. Kung paano namin napagtagumpayan yung mga suffering sa buhay namin. Yung mga problema na pinagdaanan namin, kung paano namin mga nalampasan yun, Panginoon. Nawa, bigyan mo kami ng courage to share those testimony to the people who need it, Panginoon. Again, Lord, tulungan mo rin kami na mamuhay sa mundong ito na puno ng pananampalataya. Dahil, Lord, maybe someone is looking, Panginoon, sa aming buhay kung paano kami mag-response dun sa mga trial sa buhay namin. Na tinitignan nila yung aming mga pananampalataya. So Lord, help us. Without you, Lord, hindi namin ito magagawa. We need you, Lord. Your strength, your wisdom, your knowledge, Panginoon. We need all of those things, your Holy Spirit, Panginoon, so that we can continue to be faithful in you, Lord. Continue to standing for you, God. Continue to persevere, Panginoon. So thank you so much, Lord, for reminding us and encouraging us this morning. We love you, we praise you, and we commit all these things. In Jesus' name we pray. Amen. So, read your Bible, say your prayers, and love one another. Love you all, guys. Let's stand and worship the Lord.